Usap-usapan ngayon sa social media ang pagbisita ng mga magulang ni Sara Labati sa opisina ng DOJ. Napukaw ng mga magulang ni Sara Labati ang pagtataka ng mga netizens matapos silang makita sa opisina ng Department of Justice o DOJ sa Maynila na tila nagpapahiwatig ng patuloy na legal na labanan. Ang ina ni Sara na si Esther at ang tatay na si Abdel na may tila hawak na mga dokumento sa isang folder at nagpakuha sila ng larawan sa harap ng gusali ng DOJ tulad ng makikita sa Instagram page ni Esther noong Huwebes, Pebrero 29. Finally, na-post ko na rin itong picture na to. Taga rito ako sa Philippines. Ngayon lang ako nakapagpa-picture dito sa DOJ. Hindi agad sinabi ni Esther ang layunin ng kanyang pagbisita sa opisina ng gobyerno. Gayunpaman, tila iniintriga niya ang netizens sa rason na maaaring may kinalaman sa rumored marriage problem ng kanilang anak at aktor na si Richard Gutierrez. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na hindi na nagsasama bilang mag-asawa ang kapamilya aktor na si Richard Gutierrez at ang anak nilang si Sara. Bagamat wala pa sa kanila ang nagkukumpirma nito sa publiko ng kanilang paghihiwalay. Kamakailan naman ay ibinalita rin ng showbiz columnist na si Christy Fermin na tuloy na di umano ang pagpa-file ni Richard Gutierrez sa korte ng child custody para makapiling na niya ang mga anak na sina Zion at Kai. Sa kabila nito, nilinaw ni Sara na they are good in parenting sa kanilang mga anak na sina Zion at Kai at lagi silang nandyan para sa mga bata. Narito naman ang mga naging komento ng netizens sa maintrigang post ni Mami Esther. Ganon talaga ipaglaban ang unikaihan nyo, sobra ng pang-aapi ng inahin ng mama's boy. I'm with Miss Sara this time. As a woman and as a mom, ipaglabanan ang dapat. Para sa tama, huwag magpapaapi. Dapat lang ma'am, idemanda mo yon. Below the belt na ang paninira niya sa iyong pamilya. Feeling ko sa matabil na Fermin ang idedemanda. Go Labati family. Bigyan nyo ng leksyon ang Fermin na yan nang di na pamarisan. Walang mang-aapi kung walang magpapaapi. Walang masama sa itama ang mali dahil kung hindi mo puputulin ang mali, patuloy nilang gagawin ang mali dahil nagtatama sa kanila sa tamang paraan. Galit ako mga taong kinukonsinti ang mali. Prayers for you and Sara. Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.